Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang bilis po ng panahon at ngayon po ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng Mayo. At patuloy po sa ating pong pinag-aaralan, yung pong ating tema, The Abounding Grace of God. Una sa lahat, welcome po sa mga naka-Zoom at saka sa mga naka-Facebook Live. Welcome po sa inyo. Salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating pong online service every Sunday. At patuloy po akong umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa ating pong pag-aaralan ngayon ay tayo po ay pumunta sa aklat ni Paul sa Romans chapter 11 verse 6. It says here, "But if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace." Ang sabi niya rito, kung ang pag-uusapan ay patungkol sa biyaya ng Diyos, kung ito ay patungkol sa biyaya ng Diyos, hindi ito nakabase doon sa gawa ng tao, sa works natin. Hindi nakabase doon sa mga pinaggagawa natin o gagawin natin. Bagkus, dahil ito ay biyaya, hindi na ito matatawag na biyaya kung mayroong kalakip na o kasama na gawa ng tao. Ang ating pong title ngayon ay, "Where Grace Abounds, Man's Work is Not Needed." Kung saan ang biyaya ng Diyos ay nananagana, ang gawa ng tao ay hindi kailangan. Alam po natin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, naroon palagi ang biyaya ng Diyos. Sa ating mga napag-aralan, yung biyaya ng Diyos ay lagi pong nananagana. Kahit sa kabila na tayo po ay maraming nagagawang pagkukulang o kasalanan, ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pasensya sa atin ay naroon. Yun po ay sakop sa kahulugan ng biyaya ng Panginoon Diyos. So, nais ko pong bigyan ng pansin ng dalawang bagay na kung saan saan hindi kailangan yung gawa ng tao. When is man's work is not needed? Anong mga bagay o saan banda hindi kailangan ng gawa ng tao? So meron po akong dalawang punto na ibabahagi sa inyo. Unang-una, sa kaligtasan ng tao, in man's salvation. In man's salvation, his work is not needed. Sa kaligtasan ng tao, ang kanyang gawa, ang kanyang mabubuting gawa ay hindi kailangan. So, alam niyo po, sa buong mundo, estimatedly, yung pong bilang ng mga mananampalataya ay hindi po ganoong kalaki sa buong mundo. Ayon nga po sa isang pag-aaral, around 2050, pagdating ng 2050, mas dadami ang population ng mga Muslim, yung religion ng Muslim, kaysa sa mga Christians. Pero sa ngayon, sa panahon natin ngayon, pinakamataas pa rin yung bilang ng mga Christians. Pero, pag ito total mo siya, dahil ang populasyon ngayon ng mundo ay nasa 7.8 billion, 30% lang yung tinatawag natin na Christian religion. Ito po yung mga reliyon na naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Katulad ng born again, ng Baptist, ng Evangelicals, ng Catholics, kahit ano pang mga reliyon na naniniwala si Kristo ay Diyos. Bahagi po sila sa tinatawag nating Christian religions. So, yun nga, bakit marami pa rin mga tao ang hindi naniniwala Kristo, dahil nga yung kaligtasan ay gift lang, regalo lang ito. Dahil marami sa relihiyon ngayon, naniniwala sila na kailangan ng effort, kailangan ng parte ng gawa ng tao, okay? Para magkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin, kung wala akong gagawin, parang hindi naman makatotohanan na yung kaligtasan ko ay sigurado. Okay? Mahirap para sa kanila natanggapin na yung salvation ay libre, free, or gift ng Panginoon Diyos. Pero malinaw po yung sinasabi sa Biblia, na kung saan ang salvation ng tao, yung man's salvation is a free gift of God. It is by grace of God. Okay, basahin po natin mula po sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Ito po yung ating pinangahawakan kung bakit ang kaligtasan natin bilang Kristiyano ay regalo, kaloob, at ito'y sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po rito ni Paul, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So ano pong ibig sabihin ni Paul? Isa-isahin po natin,
For it is by grace. Dahil ito ay sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Okay? Hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo deserving sa favor na ito. Naawa siya sa atin, naawa sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga, binigyan niya tayo ng free gift, na salvation. Free of charge. Ibig sabihin, hindi natin kayang pagbayaran. Hindi natin pwedeng i-earn ito. Ito ay favor, ito ay bigay, ito ay biyaya. Hindi mo ito hiningi, ito ay ipinagkaloob sa iyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Maraming mga ibang tao, mga Kristiyano rin, sasabi, Pastor, paano wala akong parte doon sa kaligtasan ng Panginoon? Nanampalataya nga ako. Okay. Nais kong itama po rito. Tandaan po natin, sinabi rin ni Paul sa Romans chapter 11, na sa pakikinig natin ng salita ng Panginoong Hesus, yung mensahe ng Panginoong Hesus, ito'y nagpo-produce ng faith. Okay? Paano ka maniniwala kung wala kang naririnig? Paano mo tatanggapin ang mabuting balita kung hindi mo naman narinig? So, kinakailangan marinig mo ito. Okay? So, ano po ibig ko sabihin? Yung merong ginamit ang Diyos na ilagay sa ating puso yung kanyang mga salita, yung mga mensahe ng Panginoong Sus, dumarating sa atin. Hindi lang naman isang beses tayo nakarinig. Kung ipapakita sa atin ito ng Panginoon Diyos, napakaraming panahon, napakaraming beses na tayo ay nakarinig ng kanyang mensahe. At madalas, nung simula, inignore natin to, tinanggihan natin to, inayawan natin ito, binaliwala natin ito. Pero, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kahulugan. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos, magpuproduce ito ng faith. Magbubunga ito ng pananampalataya. Hanggang sa dumating sa punto, yung mga mensahe, yung mensaheng maririnig mo, ay pinaniwalaan mo na. Bakit? Kasi nag-invest si Lord sa pamamagitan ng pag-share sa iyo ng kanyang mabuting balita, ng kanyang mga salita, at ito'y natanim sa puso mo. At ito naman ay nagbunga ng pananampalataya. Kaya tayo naniniwala. Kaya tayo nagkaroon ng faith. Kaya tayo nanampalataya. Okay? Dahil pa rin sa unang hakbang na ginawa ng Diyos. Nag-share siya sa atin ng kanyang mga salita. So it is by grace you have been saved. Through faith. Okay? Through faith. So this is not from yourselves. It is a gift of God. So, ibig sabihin, wala sa atin na biglang nagkabalay o biglang nagkaisip, biglang nagdesisyon na mananampalataya ako sa Panginoong Sus. Okay? Walang ganun. Kasi nga, unti-unting kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. So, it is by grace. It is a gift of God. Not by works so that no man can boast. Okay? Hindi sa mga gawa upang ang sino man ay hindi magmalaki. So, yun ang magiging problema. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, sa mapagitan ng biyaya, okay, ito'y kanyang pinagkaloob. Natanggap natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya, ipinreduce, galing ito sa kanyang mga salita. So, hindi tayo ang gumawa. Walang parte yung tao, wala tayong parte sa ginawang kaligtasan ng Diyos para sa atin. So, ibig sabihin, gift of God. It means, hindi natin ito tinrabaho, hindi ito reward sa atin dahil meron tayong ginawang maganda. No. Hindi natin ito pinaghirapan. Pinaghirapan ito ng Panginoong Hesus. Okay? Pinaghirapan po ito ng Panginoong Hesus doon sa krus. Kaya tayo nabigyan ng kaligtasan. So, not from yourselves, okay? So, the salvation does not come from us. Hindi talaga nagmula sa atin po. Not by works. Wala tayong partisipasyon. Zero tayo sa partisipasyon sa kaligtasan. Kasi kung pagbabasahin ang ating kaligtasan, ano mangyayari? Lagi naman tayong palpak, lagi tayong nagkakasala, lagi tayong nalalayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Okay? So, because yung ating kaligtasan is by grace, ulitin ko, we have no contribution or input in this salvation. Wala tayong contribution, wala tayong input, wala tayong participation sa salvation na ito.
Okay, let me clear one thing about this salvation, okay? Wala pong mataas na uri ng kaligtasan. Walang higher level of salvation. Walang super save. Wala. Ang category lang ng salvation ay iisa. Okay? Yung gift ni Christ na salvation, walang category, walang classification. Iisa lang yung uring yun. Yung kaligtasan na yun. You are saved and that's all. Okay? Walang super save. Okay? Walang pong super save. So your salvation is a gift, is a free gift. Ang kaligtasan po natin ay regalo, libreng regalo. Okay, naging posible lang ito dahil ito ay pinlano ng ating Panginoon Diyos. Binayaran ng Panginoong Sus at sinigurista, inassure tayo ng Banal na Espiritu. Ito po yung sabi ni Billy Graham, your salvation is a free gift made possible only because God planned it. Christ paid for it, and the Holy Spirit assure of it. Okay? Ano yung ibig niya po sabihin? Pinlano ito ng Panginoon Diyos. Simula nang ang tao ay bumagsak doon sa panahon ni Adan at ni Eva, pinlano na ng Panginoon Diyos kung paano ililigtas ang tao, so para makabalik ito sa kanyang presensya. Alam ng Panginoon Diyos na hindi ito kaya ng tao. Dahil nga nung una, yung tao ay nagkasala, okay? At dumating sa punto na yung tao ay palayo ng palayo sa Diyos. Kasi nga, natural violators of God's law ang tao. So, wala namang pinlano ang Diyos na makabalik sa Diyos. Walang pinlano yung tao na makabalik sa Diyos. So, God planned it. Ang Diyos ang nagplano dahil mahal niya tayo, dahil ayaw niya tayong mapunta sa kapahamakan lahat. So, dumating yung punto, ang kanyang bugtong nanak ay kanyang pinadala. So, Christ paid for it. Binayaran ito ng Panginoong Sus on the cross. Yung kaligtasan natin, libre, okay? Pero, ang nagbayad, ang Panginoong Sus. So, kaya masasabi natin, yung kaligtasan natin, hindi po talaga libre. Libre para sa atin, pero may nanlibre. At ito po ay ang Panginoong Sus. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, okay? Nagkaroon tayo ng redemption, nagkaroon tayo ng salvation, lahat tayo. Okay? It is because of His love, His mercy, and compassion for every one of us. Dahil nga, nahabagan Diyos sa atin, lalo tayong nagkakasala, minahal niya tayo, inabot niya tayo. And sabi ron, the Holy Spirit assures of it. Ang nagsisigurado, ang nagbibigay ng kasigurahan nito ay ang Banal na Espiritu na nasa atin. Siya yung diniposito sa atin ng Panginoong Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoong Sus bilang ating tagapagligtas, inilagay niya ang Banal na Espiritu bilang deposito na mag-a-assure sa atin na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. He is with us. Okay? Yung conviction ng Panginoong Diyos ay nasa atin para lalo tayong mapalapit sa presensya ng Panginoon Diyos. Kinukonvict tayo ng Banal na Espiritu para lumapit sa Diyos. Okay? Kung para bang kinakalabit tayo, tinatouch niya tayo, pinapaalalahanan niya tayo, ini-encourage niya tayo para lumapit sa Diyos. At ito po ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, sabi niya rito, the greatest enemy to human soul is the self-righteous spirit which makes men look to themselves for salvation. Ang matinding kaaway daw po ng kaluluwa ng tao o ng isang tao ay ang espiritu ng sariling katuwiran, yung self-righteousness, na sa tingin niya, magbibigay sa kanya ng kaligtasan. So kaya nga maraming mga tao na kapag nakagawa ng pagkakamali, nakagawa ng kasalanan, sabihin natin sunod-sunod na kasalanan, tinatanong niya sa sarili niya, ligtas pa kaya ako? Yung isang tao na kapag parang hindi na natin nakita at parang hindi natin nakita sa simbahan, ang tanong laging tinatanong, ligtas pa kaya siya? Nasaan na kaya siya? Tandaan po natin, okay? Hindi tayo ang magbibigay assurance doon sa tao. Ang Banal na Espiritu pa rin. Okay? Ang Banal na Espiritu pa rin. Tandaan natin, wala tayong parte sa kaligtasan ng binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, where grace abounds, man's work is not needed. So, ano po yung pangalawa? Ang pangalawa ay in man's condition. In man's condition with God, His work
is not essential. Okay? Sa kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, yung kanyang mga gawa ay hindi kailangan. Okay? Man's work is not essential sa harapan ng Panginoon Diyos. Okay, basahin po natin sa 2 Corinthians, sabi pa rin ni Paul, chapter 5, verse 17 to 21. Okay, let me add to, sa akin po sinabi sa salvation, there is no amount of any effort a man can contribute for his salvation. Tandaan po natin to. There is no amount of any effort a man can contribute for his salvation. Okay, balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Sabi niya rito, when anyone lives in Christ, the new creation has come. The old is gone. The new is here. All this is from God. All this is from God. The new creation and the old is gone. The new is here. All this is from God. Okay? Yung pagkakaroon ng bagong nilalang, ang pagpasok ng bagong nilalang sa buhay natin dahil na kay Kristo tayo, yung pagkawala ng ating lumang pagkatao, okay? All this is from God. He brought us back to Himself through Christ's death on the cross. And He has given us the task of bringing others back to Him through Christ. God was bringing the world back to Himself through Christ. Christ didn't have any sin, but God made Him become sin for us, so we can be made right with God because of what Christ has done for us. Iisa-isahin po natin ito. So, ito po yung ating condition sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan nito nung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? This is our condition in the sight of God through the work of Christ on the cross. Number 1, we become a new creation. We become a new creation. Naging bagong nilalang tayo. Pag sinabing bagong nilalang, hindi ka galing sa iba. Bago ka. Okay? Hindi ka galing doon sa dati. Bago ka. I mean, from scratch. From scratch. Creation. Okay? Inalis ka doon sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Okay? Inalis tayo sa kaharian ng kadiliman, dinala tayo sa kaharian ng Diyos. We become a new creation. Ibig sabihin, yung ating kondisyon sa harapan ng Diyos ngayon, bagong nilalang. Sabihin na natin parang wala tayong nakaraan, wala tayong wala nang i-check pang mga nagawa mong kasalanan noong nakaraan. Kasi nga new creation. Pag sinabing new creation, wala kang nakaraan. Iba yung ni-remodel, iba yung ni-renovate, iba yung sabihin natin na mula sa dating ikaw, inayos ka lang. Hindi po ganun. Okay? Yung luma mo, tinanggal. Okay? Pangalawa, our old nature is gone. So, hindi ka magiging new creation kung yung luma nandun pa rin. Sa harapan ng Diyos, Sa harapan ng Diyos. Okay. Sa harapan ng tao, parang ganun pa rin tayo Pero ang usapan po natin, sa harapan ng Diyos. In man's condition in the sight of God, okay? Yung work natin is not essential. Bakit? Lahat kasi ng nangyari sa atin, yung kalagayan natin ngayon, ito ay ginawa ng Diyos. Ito ay pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So our old nature is gone. Our old and past life has been removed and erased by God. There will be no more discussion of our past because Christ brought us back to God. Wala nang pag-uusapan pa para sa nakaraan natin. Okay? Dahil si Kristo tinubos tayo, bayad ng lahat, so ano pa pag-uusapan? The old nature is gone. Okay, sinasabi natin, Pastor, yung dating ugali pa niya, nariyan Yun na nga Yun yung nakikita ng tao. Yun yung sabihin natin, pagkakilala sa iyo ng tao. Pagkakilala niyo sa akin. Pagkakilala niyo sa bawat isa. Pero sa pagkakilala sa atin ng Diyos, sa pananaw ng Diyos sa bawat isa sa atin, we become a new creation, the old nature is gone. Okay? Sabi pa doon, we are brought back to God.
Okay? We are brought back to God. Simula nung pagkabagsak ni Adan at ni Eva, the human race continued to walk away from God's presence. Lumayo ang tao sa presensya ng Diyos, lumayo ang tao sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, yung pagkabagsak ng tao ay lalong nagpahirap sa kanya para maniwala na mahal pa rin siya ng Diyos. Dahil nga yung tao patuloy na nagkakasala, ang tingin niya galit sa kanya ang Diyos. Pero hindi niya alam, may plano ang Diyos na siya ay ibalik sa kanya. So ito yung sinasabi ni Paul. We are brought back to God. Sinong gumawa nito? Pinlano ito ng Diyos. Ginawa ito ng Panginoong Hesus. Okay? Wala tayong parte, wala tayong partisipasyon, wala tayong cooperation doon sa ginawang pagkilos ng Diyos para ibalik tayo sa Kanya. Ibinalik tayo sa Kanyang presensya, ibinalik tayo sa Kanyang kalooban. Okay? And then sabi po doon, Christ became the sin for us. Christ became the sin for us. Si Kristo ay naging kasalanan para sa atin. Okay? Because man cannot do something about the sin in his life, God sent Jesus to die on the cross. Hindi lang nag-suffer si Christ, kundi si Christ ginawang kasalanan nung tao. Si Christ po ay hindi nag-suffer o hindi pinahirapan para sugatan o saktan siya. No. Kasi yung kasalanan, kinakailangang i-judge. Kinakailangang parusahan yung kasalanan. So kaya si Kristo naging kasalanan doon sa krus at siya yung pinarusahan. He became sin for us. Okay? So imbis na yung tao nga ang maparusahan, imbis na tayo na nagkasala ang maparusahan, so isinubstitute ni Christ na yung kanyang sarili, yun na lang ang paparusahan. Para mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. Full payment requires full punishment from the Holy God. Kasi nga, yung ating makasalanang tao, kinakailangan parusahan talaga ng full punishment. So, si Kristo po ang tumanggap nun. Christ became sin for us. Hindi natin ito ni-request, hindi natin ito iminungkahi kay Kristo. Voluntarily, Christ gave up His life for us. Wala tayong, ulitin ko, wala po tayong partisipasyon. Bahagi nga po tayo sa pagpaparusa pa sa Panginoong Hesus. And then we become right with God. We become right with God. So our condition now in the sight of God is we are righteous. Not because we have done good things, but God makes us righteous because of what Christ has done on the cross. So ang condition natin sa harapan ng Diyos, unang-una, we become a new creation, our old is gone, we are brought back to God. Okay? Christ become the sin for us, and we become right with God. Ayos na tayo sa harapan ng Diyos. Matuwid tayo sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa mabuti tayo, kundi matuwid ang Diyos. Ginawa ng Panginoong Hesus ang nararapat para maging karapat-dapat tayong lahat sa harapan ng Panginoong Hesus. Righteousness is not something we achieve and offer to God. It's what He has achieved and now freely offers to us as a gift. Yung katuwiran ay hindi po isang bagay na na-achieve natin, nakamit natin at in-offer natin ito sa Panginoon. Sinasabi natin, Lord, matuwid ako. Hindi po. Siya mismo, ang Diyos mismo ang kumuha nito at ibinigay sa atin yung katuwiran bilang regalo. So, hindi lang tayo niligtas, okay? Ginawa pa tayong matuwid. Ano man ang mangyari sa atin ngayon, nakagawa man tayo ng mali, nakagawa man tayo ng kasalanan, kalukuhan sa harapan ng Diyos, nananatili tayong matuwid sa Kanyang harapan. Ang sabi nga po ni Martin Luther ito, when God's righteousness is mentioned in the gospel, it is God's action of declaring righteous the unrighteous sinner who has faith in Jesus Christ. The righteous by which a person is justified is not his own but of Jesus alone. Pag sinabi po daw sa mabuting balita patungkol sa katuwiran ng Diyos, ito po ay
pagkilos o paggawa ng Diyos, para ipahayag na matuwid ang isang taong hindi matuwid. Nananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, totoo naman we are all unrighteous. We are all sinner sa harapan ng Diyos. Pero dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya, we are saved by grace, we are now righteous in the sight of God. This righteousness, na nag-justify sa atin, na nagpawalang sala sa atin, ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoong Hesus. Ulitin ko, wala tayong partisipasyon, wala tayong effort, wala tayong contribution sa kaligtasan na bigay ng Diyos dahil ito'y biyaya at sa katuwiran na ating kinatatayuan ngayon sa harapan ng Diyos. So when grace abounds, man's work is not needed. Kaya nga po, nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo sa Kanyang habag, sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dalangin ko na maintindihan nyo lalo pa yung biyaya ng Diyos. Maranasan nyo pa. Sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Diyos, nariyan palagi ang Kanyang biyaya. So sa ating pong pagtatapos, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, pinapasalamatan ka namin. Totoo, hindi kami karapat-dapat. Hanggang ngayon, hindi naman talaga kami karapat-dapat tumanggap ng iyong kabutihan, ng iyong mga biyaya, ng iyong mga favor. Pero dahil inangkin mo kami bilang iyo, ginawa mo kaming anak mo, inilagay mo kami sa iyong kaharian, lahat ng bagay na aming natatanggap, ito'y dahil sa biyaya mo. Ito'y dahil sa habag mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We thank you for your love. We thank you for your grace, your abounding grace. We thank you very much, Lord. Hayaan mo na sa aming buhay, patuloy naming makita palagi na ang pagkilos ng iyong biyaya sa amin ay nananagana. Meron man kaming mga nakikitang kakulangan sa aming mga buhay, materially, physically, pero alam namin spiritually, we are so blessed by your grace. Kaya muli, Ama, marami pong salamat na sa amin pong napag-usapan sa buong buwan ito ng patungkol sa masaganang biyaya mo, naway patuloy kaming mabuhay at lumakad sa biyaya mo pa rin. Maraming salamat sa iyo, Ama. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po and God bless you all.